Araw-araw na pagbasa ng Biblia, araw 62. Lumang Tipan, Leviticus 9, Leviticus 10. Sa ikawalong araw tinawag ni Moises si Aaron at kanyang mga anak na lalaki at ang mga nakatatanda ng Israel. Sinabi niya kay Aaron, kumuha ka ng isang guya mula sa kawan para sa handog para sa kasalanan, at isang tupang lalaki na walang dungis para sa handog na susunugin, at ialay ang mga ito sa harap Yahweh. Dapat makipag-usap ka sa bayan ng Israel at sabihin, kumuha kayo ng isang lalaking kambing bilang isang handog para sa kasalanan at isang guya at isang tupa, parehong 1 taong gulang at walang kapansanan, para sa isang handog na susunugin. Kumuha rin ng isang bakang lalaki at isang tupang lalaki para sa mga handog para sa kapayapaan para ialay sa harapan ni Yahweh, at isang handog na pagkaing butil na hinaluan ng langis, dahil sa araw na ito magpapakita sa inyo si Yahweh. Kaya dinala nila ang lahat ng iniutos ni Moises sa tolda ng pagpupulong, at lumapit ang buong kapulungan ng Israel at tumayo sa harap ni Yahweh. Pagkatapos sinabi ni Moises, ito ang iniutos ni Yahweh na inyong gawin, para maihayag sa inyo ang kanyang kaluwalhatian. Sinabi ni Moises kay Aaron, lumapit ka sa altar at ialay ang iyong handog para sa kasalanan at handog na susunugin, at gumawa ng kabayaran sa kasalanan para sa iyong sarili at para sa mga tao, at ihandog ang alay para sa mga tao bilang kabayaran ng kasalanan para sa kanila, tulad ng iniutos ni Yahweh. Kaya lumapit si Aaron sa altar at pinatay ang guya bilang handog para sa kasalanan, na para sa kanyang sarili. Dinala ng mga lalaking anak ni Aaron ang dugo sa kanya, at isinawsaw niya ang kanyang daliri dito at inilagay ito sa mga sungay ng altar, pagkatapos ibinuhos niya ang dugo sa paanan ng altar. Gayunman, sinunog niya ang taba, ang mga bato, at ang balot ng atay sa ibabaw ng altar bilang isang handog para sa kasalanan, tulad ng iniutos ni Yahweh kay Moises. At sinunog niya ang laman at ang balat sa labas ng kampo. Pinatay ni Aaron ang handog na susunugin, at ibinigay sa kanya ng kanyang mga anak na lalaki ang dugo, na kanyang iwinisik sa bawat gilid ng altar. Pagkatapos ibinigay nila sa kanya ang handog na susunugin, piraso bawat piraso, kasama ang ulo, at sinunog niya ang mga ito sa ibabaw ng altar. Hinugasan niya ang mga panloob na bahagi at ang mga binti at sinunog ang mga ito sa ibabaw ng handog na susunugin sa altar. Idinulog ni Aaron ang alay ng mga tao isang kambing, pagkatapos kinuha ito bilang alay para sa kanilang kasalanan at pinatay ito, inialay niya ito para sa kasalanan, gaya ng kanyang ginawa sa unang kambing. Idinulog niya ang handog na susunugin at inihandog ito ayon sa iniutos ni Yahweh. Idinulog niya ang handog na pagkaing butil, pinuno niya ang kanyang kamay nito at sinunog ito sa ibabaw ng altar, kasama ang pang-umagang handog na susunugin. Pinatay niya rin ang kapong baka at ang tupang lalaki, ang alay bilang handog para sa kapayapaan, na para sa mga tao. Ibinigay ng mga anak na lalaki ni Aaron ang dugo sa kanya, na iwinisik niya sa bawat gilid ng altar. Gayunman, ang taba ng toro at ang tupang lalaki, ang taba ng buntot, ang taba na nakabalot sa mga laman loob, ang mga bato, at ang balot sa atay, inilagay nila ang mga ito sa mga dibdib, at pagkatapos sinunog ni Aaron ang taba sa altar. Itinaas ni Aaron ang mga dibdib at ang kanang hita bilang isang handog sa harapan ni Yahweh at idinulog ang mga ito sa kanya, tulad ng iniutos ni Moises. Pagkatapos itinaas ni Aaron ang kanyang mga kamay sa mga tao at pinagpala sila, pagkatapos bumaba siya mula sa paghahandog ng handog para sa kasalanan, ang handog na susunugin, at ang handog para sa kapayapaan. Pumasok sina Moises at Aaron sa loob ng tolda ng pagpupulong, pagkatapos lumabas ulit at pinagpala ang mga tao, at nagpakita ang kaluwalhatian ni Yahweh sa lahat ng mga tao. Lumabas ang apoy mula kay Yahweh at tinupok ang handog na susunugin at ang taba sa altar. Nang makita ito ng lahat ng mga tao, sumigaw sila at nagpatira pa. Kumuha ng kani-kanyang insensaryo sina Nadab at Abaho na mga anak ni Aaron, nilagyan ito ng apoy at saka insenso. Pagkatapos naghandog sila ng hindi karapat-dapat na apoy sa harapan ni Yahweh na hindi niya iniutos sa kanila na ihandog.
Kaya lumabas ang apoy mula sa harapan ni Yahweh at sila ay nilamon at namatay sa harapan ni Yahweh. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Aaron, ito ang tinutukoy ni Yahweh nang sinabi niyang, ihahayag ko ang aking kabanalan sa sino mang lalapit sa akin. Luluwalhatiin ako sa harapan ng lahat ng mga tao. Walang kahit anong sinabi si Aaron. Tinawag ni Moises sina Misael at Elzaphan na mga anak na lalaki ni Uziel na tiyuhin ni Aaron at sinabi sa kanilang, halika kayo rito at dalhin ang inyong mga kapatid palabas ng kampo mula sa tabernakulo. Kaya lumapit sila at binuhat sila, nasuot pa rin ang kanilang pangparing tanika, palabas ng kampo ayon sa iniutos ni Moises. Pagkatapos sinabi ni Moises kay Aaron at kay Eleazar at kay Itamar na kanyang mga anak na lalaki, huwag ninyong hayaan ang buhok sa inyong mga ulo na nakalugay, at huwag punitin ang inyong mga damit, para hindi kayo mamatay at para hindi mapuot si Yahweh sa buong kapulungan. Pero hayaan ninyo ang inyong mga kamag-anak, ang buong bahay ng Israel ang magluksa para sa mga sinunog ng apoy ni Yahweh. Hindi kayo maaaring lumabas mula sa pasukan ng tolda ng pagpupulong o kayo ay mamamatay, dahil ang pambasbas na langis ni Yahweh ay nasa inyo. Kaya sumunod sila ayon sa mga iniutos ni Moises. Nang usap si Yahweh kay Aaron, sinabing, huwag uminom ng alak o matapang na inumin, ikaw, ni ang iyong mga anak na lalaki na natitirang kasama mo, para kapag pumasok ka sa tolda ng pagpupulong hindi kayo mamatay. Ito ay permanenteng batas sa buong salinlahi ng iyong mga mamamayan, para may bukod ang banal sa pangkaraniwan, at ang marumi sa malinis. Para maituro mo sa mga mamamayan ng Israel ang lahat ng batas na iniutos ni Yahweh sa pamamagitan ni Moises. Nakipag-usap si Moises kay Aaron at kay Eleazar at kay Itamar, na kanyang natitirang mga anak na lalaki, kunin ang mga handog na pagkaing butil na natira mula sa mga handog kay Yahweh na ginawa sa pamamagitan ng apoy, at kainin ito ng walang pampaalsa sa tabi ng altar, dahil ito ang pinakabanal. Dapat ninyong kainin ito sa isang banal na lugar, dahil ito ay bahaging para sa iyo at bahagi ng iyong mga anak na lalaki sa mga handog para kay Yahweh na ginawa sa pamamagitan ng apoy, dahil ito ang iniutos sa akin na sabihin sa inyo. Ang dibdib na itinaas bilang handog at ang hita na idinulog kay Yahweh, ang mga ito ay dapat ninyong kainin sa isang malinis na lugar na katanggap-tanggap sa Diyos. Dapat kainin mo at ng iyong mga anak na lalaki at mga anak na babae ang mga bahaging iyon, dahil ibinigay ang mga iyon bilang iyong bahagi at bahagi ng iyong mga anak na lalaki mula sa mga alay ng handog sa pagtitipon-tipon ng bayan ng Israel. Ang hita na isang handog na inialay kay Yahweh at ang dibdib na bahagi na itinaas bilang isang handog, dapat nilang dalhin ang mga iyon kasama ng mga handog na taba na ginawa sa pamamagitan ng apoy, para itaas ang mga ito at idulog bilang isang handog kay Yahweh. Magiging sa iyo at sa iyong mga anak na lalaki na kasama mo ang mga ito bilang isang bahagi magpakailanman ayon sa iniutos ni Yahweh. Pagkatapos tinanong ni Moises ang tungkol sa kambing na handog para sa kasalanan, at nalaman na ito ay nasunog na. Kaya nagalit siya kina Eleazar at Itamar, ang mga natitirang anak na lalaki ni Aaron, sinabi niya, bakit hindi ninyo kinain ang handog para sa kasalanan sa lugar ng tabernakulo, yamang ito ang pinakabanal, at ibinigay ito ni Yahweh para maalis ang kasalanan ng buong kapulungan, na maging kabayaran para sa kanilang kasalanan sa kanyang harapan. Tingnan ninyo, ang dugo nito ay hindi dinala sa loob ng tabernakulo, kaya dapat talagang kinain ninyo ito sa lugar ng tabernakulo, ayon sa iniutos ko. Pagkatapos sumagot si Aaron kay Moises, tingnan mo, ngayon ginawa nila ang kanilang handog para sa kasalanan at handog na susunugin sa harapan ni Yahweh, at ang bagay na ito ay nangyari sa akin ngayon. Kung kinain ko ang handog para sa kasalanan ngayon, magiging kaaya-aya ba ito sa paningin ni Yahweh? Nang marinig yun ni Moises, siya ay nasiyahan. Bagong tipan. Mark 28 minuto pasado alas 11:33, Mark 12:1-12. Sinabi nila sa kanya, sa anong kapangyarihan mo ginagawa ang mga bagay na ito? At sino ang nagbigay sa iyo ng kapangyarihang gawin ang mga ito? Sinabi sa kanila ni Jesus, tatanungin ko kayo ng isang katanungan.
Sabihin ninyo sa akin at sasabihin ko rin sa inyo kung sa anong kapangyarihan ko ginagawa ang mga bagay na ito. Ang pagbabautismo ni Juan, nanggaling ba iyon sa langit o sa tao? Sagutin ninyo ako. At sila ay nag-usap-usap at nagtalo-talo at sinabi, kung sasabihin nating, sa langit, sasabihin niyang, bakit hindi ninyo siya pinaniwalaan? Ngunit kung sasabihin nating, mula sa tao, natakot sila sa mga tao, dahil pinanghahawakan nilang lahat na si Juan ay isang propeta. Pagkatapos ay sinagot nila si Jesus at sinabi, hindi namin alam. At sinabi ni Jesus sa kanila, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung sa anong kapangyarihan ko ginagawa ang mga bagay na ito. Pagkatapos nagsimulang magturo sa kanila si Jesus ng mga talinghaga, sinabi niya, may isang tao na gumawa ng ubasan, binakuran ang paligid nito, at gumawa ng hukay para sa pisaan ng ubas. Nagtayo siya ng toreng bantayan at pagkatapos ay pinaupahan niya ang ubasan sa mga kitiwala ng ubas. Pagkatapos ay naglakbay siya. Sa tamang panahon, ipinadala niya ang kanyang lingkod sa mga tagapag-alaga ng ubas upang tanggapin mula sa kanila ang ilan sa mga bunga ng ubasan. Ngunit kinuha nila siya, binugbog at pinalayas na walang dalang anuman. Muli siyang nagpadala sa kanila ng iba pang lingkod, sinugatan nila ito sa ulo at ipinahiya. Nagpadala siya ng isa pa, at pinatay rin nila ito. Ganito din ang pakikitungo nila sa mga iba pa, binugbog ang ilan at pinapatay ang iba. Mayroon pa siyang isang taong maipapadala, ang pinakamamahal niyang anak. Siya ang pinakahuling taong ipinadala niya sa kanila. Sinabi niya, igagalang nila ang aking anak. Ngunit sinabi ng mga kitiwala sa isa't isa, ito ang tagapagmana. Hali kayo, patayin natin siya at mapapasa atin ang kanyang mana. Dinakip nila siya, pinatay at ipinatapon sa labas ng ubasan. Kaya, ano ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Darating siya at papatayin ang mga kitiwala ng ubas at ibibigay ang ubasan sa iba. Hindi ba ninyo nababasa ang kasulatang ito? Ang batong itinakwil ng mga tagapagtayo, ang naging batong panulukan. Mula ito sa Panginoon at kamangha-mangha ito sa ating mga mata. Nais nilang hulihin si Jesus ngunit natakot sila sa maraming tao, sapagkat alam nilang sinabi niya ang talinghagang ito laban sa kanila. Kaya iniwan nila siya at umalis. Mga awit, Psalm 20. Kilalanin na si Yahweh, kayo na mga anak ng makapangyarihan, kilalanin na si Yahweh ay may kaluwalhatian at kapangyarihan. Ibigay kay Yahweh ang karangalan na nararapat sa kanyang pangalan, sambahin si Yahweh sa pananamit na naangkop para sa kanyang kabanalan. Ang tinig ni Yahweh ay naririnig sa ibabaw ng mga katubigan, dumadagundong ang Diyos ng kaluwalhatian, dumadagundong si Yahweh sa ibabaw ng katubigan. Ang tinig ni Yahweh ay makapangyarihan, ang tinig ni Yahweh ay kamangha-mangha. Ang tinig ni Yahweh ay nakawawasak ng mga cedar, ang tinig ni Yahweh ay napagpipira-piraso ang mga cedar ng Lebanon. Pinalulukso niya ang Lebanon tulad ng isang guya at ang Sirion tulad ng isang batang baka. Bumubuga ng lumalagablab na apoy ang tinig ni Yahweh. Ang tinig ni Yahweh ang yumayanig sa ilang, si Yahweh ang yumayanig sa ilang ng Kedes. Ang tinig ni Yahweh ang nagdudulot ng mga nakang babaeng USA, kinakalbo nito ang mga gubat, pero sa kanyang templo ang lahat ay nagsasabing, kaluwalhatian. Si Yahweh ay umuupo bilang hari sa ibabaw ng baha, si Yahweh ay umuupo bilang hari magpakailanman. Si Yahweh ang nagbibigay lakas sa kanyang bayan, pinagpapala ni Yahweh ng kapayapaan ang kanyang bayan.